Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming? Dahil Monday kayon, meron tayong parapol. Ang ating parapol, 5 Benedictine cross, ito po, at may blessed na holy oil. So, sa gustong sumali, nilagay nyo lang sa ating chat section na I'm Catholic at kasali kayo sa ating raffle ngayon sa Benedictine Cross at exercise oil. Kumusta po sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming? Muli itong inyo lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa pagkakataong ito mga kapatid, tatalakayin po natin yung mga nagsalitawan ngayon na mga umaangkin na sila umano ang Kristo. Hindi lang yan. Narinig naman siguro ninyo, isa na dyan ang napakakilalang si Pastor Apollo Kibuloy na siya ang may-ari pati na sa ating kaluluwa umano sa mundo dahil siya ang daan, ang katotohanan umano. Ito. Walaan dito. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya eh. Tatay ninyo siya eh. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabi mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin yung pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan? Ako may-ari ng kaluluwa nyo. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Yun ang napaka-controversial na pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy. At lalong nadagdagan pa ito ng pinahinto umano niya ang lindol. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon. Nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nasusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Eh, di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Yon ang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid. At alam nyo ba, na hindi lang si Pastor Apollo Kibuloy ang nag-aangkin na siya umano ang Kristo. Siya umano ang appointed son. Alam nyo ba mga kapatid na dami pala sa mga nagsilitawan ngayon na mga leaders ng iba't ibang occult group ang nag-aangkin na sila umano ang reincarnated Christ sa mga araw ito. Merong nagsasabi na dahil may anghel umano na bumisita sa pamamagitan ng panaginip, kaya naniniwala sila na sila si Jesus Christ. Ito ang ating tatalakayin upang hindi kayo mailigaw sa mga nagsulputan ngayon na pirated Jesus Christ. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay? Ulitin ko dahil ngayon ay Monday. So meron tayong raffle mga kapatid sa Benedictine cross diyan at exercise oil diyan sa ating chat section. Ilagay lang I am Catholic kahit isa lang, no? Kasali na kayo sa ating raffle mamaya mga kapatid. So sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa atin, ngayon ating tatalakayin ang tungkol sa pagiging appointed son ni Pastor Kibuloy. At hindi lang yan.
sa iba pang mga nagsusulputan ngayon, mga kapatid, na nag-aangkin na sila umano ay reincarnated Jesus. Alam nyo ba na dami palang mga nag-aangkin ng mga ganyan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa iba't ibang bansa. Kung balikan po natin, mga kapatid, yung inilabas mismo na memorandum na may lagda ni Pastor Kibuloy, inaangkin talaga niya na siya ang Son of God. At may perma pa ni Pastor Kibuloy na siya ang Son of God. At alam niyo ba kung kailan nagsimula ang akala niya na siya ay appointed Son of God? At alam niyo ba, mga kapatid, na bago pa man ipinakilala ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang sarili bilang appointed Son of God, maraming ng mga naunang tinatawag na cult leaders na naniniwala na sila sa kanila mismong sarili na reincarnated Jesus Christ. So, bago natin tatalakayin itong pag-angkin ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ang appointed Son of God umano, mga kapatid, mas mabuti na kilalanin muna natin ang mga nag-aangkin din sa iba't ibang bahagi sa ating mundo na sila umano'y reincarnated Jesus Christ. At tandaan natin, dapat tayong mag-ingat, mga kapatid, lalo na sa mga bulaang mga ngaral, sa mga bulaang Kristo. Dahil tunay po ang pahayag mismo ng ating Panginoon Jesucristo na sinabi niya na meron talagang darating at ngayon dumating na mga nagpapanggap na Kristo. Sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 5, ito po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So, napakalinaw na naganap talaga ang pahayag mismo ng ating Panginoon Jesucristo. At tandaan natin na iisa lang ang Kristo, mga kapatid. Kaya sinabi niya na sa kanyang mga apostol na maraming darating na mga huwad, mga bulaang mga Kristo, mga bulaang tagapangaral, at iligaw niya ang mga marami. At alam niyo ba, kahit mismo ang apostol mismo ng ating Panginoon Jesucristo ay may sabi din ng ganito sa 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 3, mga kapatid. Sa kanilang kasakiman ay makikinabang sila dahil sa inyong mga salapi na sa pamamagitan ng gawagawang salita, ang hatol sa kanila mula pa noon ay hindi na magtatagal at ang kanilang pagkalipol ay hindi natutulog. Naku, peligro pala, mga kapatid, kung tayo'y madaya at magiging kasama nitong mga huwad na mga nagsulputan ngayon. Bakit po ba na marami ang nadala kahit klarong-klaro na ang tinatawag na mga pirated Jesus Christ? Alam niyo ba kung bakit? Ito po ang pahayag ni San Pablo sa 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 12. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Napakalinaw, mga kapatid, na may pahintulot ang Diyos, lalo na sa mga tao na hindi nakikinig sa katotohanan at mahilig talagang sumusunod sa kalikuan. Kaya, ang pahayag ni San Pedro ay delikado sa 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 3, dahil sa kanilang kasakiman umano ay makikinabang sila dahil sa mga salapi, lalo na sa mga nadaya na mga inosente, mga kapatid. Kaya, hindi natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, ngunit sa pagkakataong ito ating pag-aralan, mga kapatid, alam niyo ba, sino ang mga nagsilitawan ngayon na mga nag-aangkin na sila ay si Kristo? Kaya, dubling ingat, mga kapatid, dahil ang pagkadaya ay maaring maranasan natin sa iba't ibang paraan. Pero, ang napakapeligro po nito, mga kapatid, kung madaya tayo sa pananampalataya, dahil namimiligro pati na ang ating kaluluwa. Kilalanin muna natin ang mga nag-aangkin na sila umano
ang Kristo na lalo na sa ating panahon ngayon dahil upang hindi tayo madaya nitong mga nagsilitawang mga bulaang tagapangaral at nagsilitawan sa ating modernong panahon. Alam nyo ba? Una tatalakayin natin doon sa bansang Australia. Alam nyo ba? May isang nakapangalan, May isang nakapangalan mga kapatid sa bansang Australia na ang pangalan niya ay Alan John Miller. At alam nyo ba kung ano ang mga gawain nito? Ito po siya, si Alan sa bansang Australia mga kapatid. No? Siya ay naniniwala na siya umano ang Kristo. At kailan po ba yon nagsimula ang kanyang paniniwala na siya ang Kristo mga kapatid? Nagsimula umano ang kanyang paniniwala na siya ay Kristo sa taong 2003. Kaya sa taong ito mga kapatid, naaangkin siya na siya ang Kristo noong taong 2003 na biglang pumasok umano sa kanyang isipan na siya ang tagapagligtas. Kaya nagsimula na siyang mangaral at itinuturo niya sa kaniyang mga nahikayat na siya ang tagapagligtas. At nagpatuloy sa kanyang mga aral. Nag-asawa siya at nagkaroon siya ng 2 mga anak. Ngunit alam niyo ba, sila ay nag-divorce. At pagkatapos ng divorce, marami umanong pumasok mga kapatid sa kanyang isipan. Tapos na nangyaring divorce. At dahil nagka-divorce siya sa unang asawa, siya muling nag-asawa mga kapatid at ang kanyang asawa umano ay ang pangalan ay Maria Magdalena. At dahil diyan, sila ay nagtatag ng kanilang website. Sila si Maria Magdalena na kanyang asawa. At sa pamamagitan nito'y humihingi sila ng mga donisyon sa mga nahikayat nila mga kapatid. So una ito, hanggang ngayon, siya ay nagpakilala na reincarnated Jesus. At alam nyo ba sa taong 1979, itong taon na ito mga kapatid, dito naman tayo sa Brazil. No? Sa Brazil mga kapatid, may isang Brazilian na ang pangalang Brasilia din, na nagpakilala siya na reincarnated Jesus Christ siya umano matapos siya nagsagawa ng pag-ayuno. Nako At nakatanggap umano siya ng mensahe at isang busis na bumubulong sa kanya mga kapatid. Busis na bumubulong sa kanya. At dito na nagsimula ang kaniyang pangalan na Enre Cristo. So, diyan, pinalitan niya ang kanyang pangalan Enre Cristo. Alam naman natin ang Enre Cristo, yung Enre mga kapatid, nasa ibabaw ng cross ng ating Panginoong Hesus Kristo nang naipako siya. At meron siyang 12 disipulo, 3 lalaki at 9 na mga babae mga kapatid. Nakatira sila sa isang compound na pinalibutan ito ng barbed wire at electric fence mga kapatid. At pinangalanan niya ang siyudad sa Brasilia na New Jerusalem. At alam niyo ba, sa interview sa National Geographic mga kapatid, sinabi niya na siya umano ay nanatiling celibate. Nanatili siyang celibate. Walang asawa. Mula nang siya ay nag-ayuno noong taong 1979. At meron umano siyang enerhiya na makipag-usap sa Diyos. At ito umano'y sa pamamagitan ng kidlat. Naku, grabe talaga ito si Manong, no? Sa pamamagitan ng kidlat, nakipag-usap siya sa Diyos. At, alam nyo ba, sa maliit na nayon sa Serbia, mga kapatid, meron ding nagpakilala na siya ay Panginoong Hesus. Ang kanyang pangalan ay si Sergey Anatolovich Turok, mga kapatid. Nagpataas sa kanyang buhok at nagsuot ng puting abito, nagpakilala siya ang anak ng Diyos at nakasuot ng sandal. At meron siyang 5,000 followers sa naturang lugar, no? Na kumikilala sa kaniya na bilang isang Hesus Kristo sa naturang panahon. No? At alam nyo ba,
sila mismo mga kapatid ay sumasamba sa kanya, lumuluhod sa kanyang harapan dahil pinaniniwalaan niya na siya mismo ay Kristo. Grabe ang paniniwala ng kanyang mga taga-sumusunod. No? Pinaniniwalaan talaga siya na Kristo. At siya ay nakatira sa isang bundok. At daming mga sumusunod. Upang magiging kasapi ka sa kanya, ayon sa kanilang utos, kailangan hindi maninigarilyo at hindi rin umiinom ng alak. Pero alam nyo ba, siya po'y hinuli, no? Sa mga authorities. Nahuli po siya bilang cult leader. No? At iniharap sa hukmanan mismo mga kapatid. At iba pa na nagpakikilalang Diyos, balikan natin ang bansang Australia mga kapatid. May isa namang tao na nagpakilala na siya ay si Jesus. Dahil alam nyo ba, carbon copy umano siya sa nakasulat sa mukha ng Panginoon sa Sword of Turin. At siya umano ang nasa naturang mukha nito at dahil dyan, siya ay naniniwala mga kapatid na siya talaga ang Kristo. At ipinalabas pa niya na si Pope Benedict XVI na ating emeritus ngayon ay sumusulat umano mga kapatid sa kanya. At kino-confirm umano ni Pope Benedict XVI ayon sa kaniyang pag-claim na siya ang reincarnated Jesus Christ. Naku ha. Grabe ang ilusyon ni Manong, no? At siya maraming mga videos na nangangaral sa kaniyang mga tagasunod mga kapatid, lalo na sa Hawaiian Church. Balikan natin doon sa London. Alam nyo ba mga kapatid, doon sa London, may isang nagpakilala na siya din umano ang True Lord of Lords. Ito po siya. Kita nyo ang mukha niya. Siya po. Ang pangalan niya ay si Davis Scheller mga kapatid. Pinakilala niya ang kanyang sarili na Lord of Lords. At dahil walang naniniwala sa kaniya mga kapatid, una, siya ay tumitira sa isang squatter doon sa kanilang bansa. At dahil walang maniniwala siyang claim na siya ang Lord of Lords, siya si Jesus Christ, ayon sa kanya, that doesn't bother me because I was chosen by God. Pero alam niyo ba mga kapatid, na ang taong ito ay membro pala, dating membro sa British Intelligence Agency. Abay, baka nagkasama sila ni Mr. Bean. No? Sa British Intelligence Agency umano mga kapatid. No? At ayon sa kanya, since I am Jesus, I don't ask for money of people. If you are the Messiah, you shouldn't be asking for money. You should have faith that God will look after you. O, yun ang kaniyang paniniwala mga kapatid, na siya umano ay ang ating Panginoong Hesukristo na pinili umano sa Diyos. At punta tayo sa South Africa. Nako, bakit? Alam niyo ba, doon sa South Africa mga kapatid, may lumitaw na siya umano ang itim na version na Jesus. Ito po ang kaniyang pangalan ay si Moses Helongwani. Nagpakilala siyang Black Reincarnation of Jesus Christ. Na ayon sa kaniya mga kapatid, immortal umano siya. At marami siyang napagaling na mga bulag. At nakabuhay pa umano siya ng mga patay. Oh, yun ang pahayag niya. No? Sa nagpakilalang Black Reincarnated Jesus. At marami din ang naniniwala sa kaniya. At isa sa mga naniniwala niya ang isang nakaritero sa trabaho na matanda. Alam niyo ba, iniwanan niya ang kanyang asawa. At pagkatapos niyang iniwanan ang kanyang asawa, ang lahat niya mga kapatid, na monthly pension ay ibinigay niya kay Moses Helongwani dahil sa kanyang akala
na ito umano ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi lang yan. Kung meron sa South Africa, mga kapatid, punta tayo sa Tokyo. Naku, merong Hapon na nagpakilala na siya umano ang ating Panginoong Hesus. At ito po ay si Mariaski, mga kapatid. Ito po siya. Ang nagpakilala sa Tokyo na reincarnated Jesus. At alam nyo ba, ayon kay Mariaski, sino man ang hindi sumusunod sa kanya ay itatapon umano sa apoy. Nako, delikado ang hindi sumusunod sa kanya dahil itatapon umano, mga kapatid, sa apoy. At siya'y nagiging kandidato. Nagiging candidate sa naturang bansa. Pero alam nyo ba, siya'y natalo sa pagiging kandidato. At ayon sa kanya, mga kapatid, gusto sana niya umano pag siya'y manalo to bring about the end of days through the democratic process. Paano kaya? Sa katapusan ng mundo, meron pang political issue pala para sa kanya. Okay, yun, sa Tokyo, mga kapatid. At punta naman tayo sa mga iba pang nag-aangkin na sila ang Jesus. Dito tayo, mga kapatid, sa Kitwe, Zambia. Meron namang nag-aangkin at naglalakad sa daan na nagpakilala na siya umano ang reincarnated Jesus. Ngunit, meron namang mga sumusunod sa kanya. At gusto niya umanong tapusin ang political government sa naturang bansa. At ayon sa kanya, mga kapatid, walang sino man umano na makapapigil sa kanya. Bakit? Dahil dalang-dala niya ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang pag-aangkin sa isang nagpakilalang Diyos, mga kapatid. Nagpakilalang Panginoong Heso Kristo. At alam niyo ba, kung marami ang nagpakilala sa kanilang sarili na umano reincarnated Jesus Christ, meron ding nagpakilala na siya mismo ang Diyos. Naku Diyos din siya. At ito siya, siya ang nagpakilala na Diyos talaga siya. At ang kanyang pangalan ay Jose Luis de Dios Jesus. Nagsimula umano ang kaniyang paniniwala na siya ay Diyos nang may isang anghel umano na bumisita sa kaniya, mga kapatid, sa pamamagitan ng panaginip. Na naginip umano siya. At sa pagising niya, siya ay naniniwala na Diyos na siya. Naku At marami talagang tagasunod niya. At dahil diyan, bawat taon, meron siyang kita na $140,000, mga kapatid, galing sa mga tagasunod niya. Suot-suot niya ang mga mamahalin na relo. Rolex, Suot-suot niya yan. Mga mamahaling relo. At meron siyang mga mamahaling mga alahas at mga magara na mga BMW na sasakyan. Meron din siyang, alam niyo ba, meron siyang tato. Meron siyang tato, mga kapatid, sa kaniyang kaliwang kamay. At alam niyo ba kung ano ang kaniyang tato sa kaliwang kamay? Ito po ay numero na 666. At alam niyo ba na ang kanyang paliwanag sa numerong ito, mga kapatid, na 666 ay tumutukoy umano ito sa Antichrist o Antikristo. Ngunit para sa kanya, ang Antichrist umano o Antikristo ang pinakamabuting tao umano sa buong mundo. Naku naman, meron pang mga sumusunod sa kanya, mga kapatid. At ngayon, puntahan natin ang Made in Philippines. Galing mismo sa Davao, si Pastor Apollo Kibuloy. Naniniwala siya, mga kapatid, na siya si Jesus noong April 13, 2005. Noong taon na iyon, mga kapatid, sinasabi ni Kibuloy na ang Diyos umano ang nagtuturo sa kanya bilang appointed Son of God. Siya ay nagiging appointed Son of God umano, mga kapatid. At siya ang, alam naman natin, nangaral siya na siya umano ang
may-ari sa buong sanlibutan. Balikan muna natin yung pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid. Kaya ayaw niyang makipagdebate. Bakit? Bakit umano siyang makipagdebate? Siya na ang may-ari sa buong sanlibutan? Tiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabi mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong paggawin yung pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan? Ako may-ari ng kaluluwa niyo. Ako may-ari ng sanlibutan kahit ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Yun ang pahayag niya. At pati nga yung lindol, pinahinto ni Kibuloy umano. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Yun ang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid, na siya ay nagpakilala dito sa Pilipinas na appointed Son of God. At marami din siyang mga tagasunod. Ayon sa kanya, umaabot umano ng 6 million ang sumusunod kay Pastor Apollo Kibuloy. At meron siyang magarang mga sasakyan, magarang motorcycle, mansyon na pinalilibutan ng mga magaganda niyang mga babae. Hindi lang yan, meron siyang private na helicopter, mga kapatid, na may marka pang Apollo Air. No. Ito pa ang kanyang private na helicopter. Hindi lang yan. Meron pa siyang pribadong jet, mga kapatid. No. At yung mga halaman na itinanim sa kanila'y galing sa abroad. No. Mga halaman na imported. Ito po ang kanilang kinikilalang banal na bukid o banal na bundok. Kahit pa sa palibot niya ay maraming mga naghihirap na mga tao mismo sa kanilang palibot, mga kapatid. Pero nauna nang pinahayag ni Pastor Kibuloy na yun umano ang banal na layunin ng Diyos, divine will of God, na siya ilagay ng ganyan. Kaya, ang daming mga huwad na mga Kristo na nagsililitawan. Hindi lang pala dito sa Pilipinas. Lalo na itong nagtatag sa Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated. No? Na itinatag ni Pastor Kibuloy, kaya ating tatalakayin, mga kapatid, dahil kawawa naman ang mga kaluluwa na madala sa naturang grupo. At kung tingnan po natin ang history nito noong September 1, 1985, itinatag ni Pastor Kibuloy, mga kapatid, ang samahan, the Kingdom of Jesus Christ, the name above the name incorporated. O kilala sila sa tawag na Kingdom of Jesus Christ. At si Pastor Apollo Kibuloy ang siyang namuno nito bilang pastor hanggang sa kasalukuyan, mga kapatid, sa naturang samahan. Sa kaniyang samahan, kinikilala si Pastor Kibuloy bilang appointed Son of God. Bukod pa diyan, mga kapatid, siya ang kinikilala ng mga tagasunod niya na Jesus Christ. At pinakilala din ni Pastor Apollo Kibuloy na siya umano ang anointed one. Sa kabila ng claim niyang ito, mga kapatid, marami rin siyang mga sumusunod. At ito pa ang kaniyang inilabas na memorandum na may lagda mismo na siya talaga ang Son of God
the appointed Son of God, mga kapatid. Yun ang paniniwala at tinuturo ni Pastor Kibuloy. Bukod pa diyan Pastor Kibuloy ay kinikilala din siyang, nagpakilala siya sa kanyang sarili na bilang bugtong na anak. Uy, kung bugtong na anak mga kapatid, napakamali po niyan. Bakit? Alam po natin na ang ating Panginoon Hesus is a unique Son of God. Iisa at walang katulad ang pagiging bugtong na anak ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin ang unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Ito po ang mabasa. And there is only one Lord, Jesus Christ, through whom God made everything, and through whom we have been given life. So, napakalinaw po ang nabasa natin sa banal na Biblia na through whom we have been given life. There is only one. Malinaw, meron tayong usa lamang, iisang Panginoon. The one and the only. Natural mga kapatid, kapag sinasabing the only and one, meron pa bang ibang susunod? Natural, wala na. Kaya kung tingnan natin ang sulat ni San Juan, mga kapatid, sa Revelation chapter 22 verse 13, ito po ang ating mabasa sa naturang talata. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So, napakalinaw mga kapatid na siya ang Alpha at ang Omega. So, napakalinaw na sinasabi ito ng ating Panginoon Kristo na siya ang Alpha at ang Omega, ang una at huli, at ang simula at ang wakas. Kaya mali po ang pag-claim ng karamihan. Alam niyo na at nakita niyo kanina, ang dami pa lang nag-aangkin na sila umano ang reincarnated Jesus. So, maling-mali po mga kapatid, lalo na ang pag-claim ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ang huli. O yung claim niya na pahayag na siya ang appointed Son of God. Dahil kapag sinasabing una at huli, mayroon pa bang kasunod? Natural, wala na. Dahil kapag sinasabing una at huli, meaning the only one. Iisang Kristo lang ang pumarito sa ating mundo. At iyon ay walang iba, kundi ang tunay Panginoong Hesukristo, hindi yung mga huwad na mga Kristo na nag-angkin sa ating modern na panahon. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga bulaang tagapangaral, mga bulaang Kristo. Tunay ng ating Panginoong Hesus ang nagsabi nito na meron talagang darating na mga bulaang Kristo. Ayon sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 5, ito po ang ating mabasa. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Marami talaga ang may kayat nila mga kapatid. At bakit po ba napakamilyonaryo sa mga nagpakilala ngayon na sila'y Kristo? Natupad mga kapatid ang pahayag mismo ni San Pedro sa kanyang sulat, Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 3. Ito po. Sa kanilang kasakiman ay makikinabang sila dahil sa inyong mga salapi sa pamamagitan ng gawang-gawang salita. Ang hatol sa kanila mula pa noon ay hindi na magtatagal. At ang kanilang pagkalipol ay hindi matutulog. Napakalinaw mga kapatid sa pahayag mismo ni San Pedro. Kaya si Pastor Apollo Kibuloy at yung mga iba pang nag-aangkin na sila ang mga reincarnated Jesus Christ, kitang-kita natin, yumaman talaga. Yumaman ng sobra dahil po sa ikanapo na nagmumula sa bulsa ng kanilang mga tagasunod, mayaman man o mahirap mga kapatid. Kaya tinalakay natin ito, pinakilala natin ito sa inyo upang kayo'y hindi madaya sa mga nagsusulputan na mga pirated na Kristo. Ngayon, magsimula na tayo sa ating raffles at okay. So, ito po mga kapatid, ang cross, Benedictine cross at may kasaling lima lang. Limang Benedictine cross. Sabi lang yung isang lumang blessed ring ko sa ministry. Yun. Sige lang. Okay. Meron akong ikalawang blessed
ring sa ministry ng Office of Exorcism. Pati ito iparapol ko mga kapatid. Kahit hindi magkasiya sa inyo, sa mabunot nito, gawin nyo na lang remembrance sa ating programa. Blessed na po ito, Benedictine ring mga kapatid. No? Ang ikalawa kong Benedictine ring. No? At ipapadala ko ito sa mabunot at magiging remembrance natin sa ating programa. No? So, ngayon, itong Benedictine cross at, 5. No? So, simulan na tayo, bunot. Unang bunot ngayon, itong Benedictine ring, mga kapatid. Gamit ko ito sa ministry ng Deliverance and Exorcism. Ikalawa ko itong ring. Yung una, ang nag-bless mismo ay si Archbishop Martin Umuwan. Pero ito ay blessed by Father Darwin Getgano. No? So, sa makabunot lang nito, kahit hindi magkasiya, okay, gawin natin yang remembrance mga kapatid sa ating programa. Okay ha? So, unang bunot. Maraming salamat po kay kapatid na Conrado Aranda sa suporta. Unang bunot. Tingnan natin. Sino kaya? Ring ito. Yung blessed ring. Dahil dyan lang sa altar. No? Pinalitan ko kasi. Okay. Sa blessed ring. Sino kaya? Raquel Batad. Raquel Batad. Rachel. Rachel? Rachel Batad. Rachel Batad, congratulations. Ito po, magiging remembrance natin, kapatid. Sige, kay Rachel na yan. Papadala natin yan. Okay? So, sunod. Ito. Benedictine ring. Hindi pa ito blessed, Hindi pa ito blessed. Benedictine cross. Hindi pa blessed. I-publish mo na lang ito sa online ni Father Darwin. Una! Okay. Sino kaya? Una. Floor. Mga bago yata ang nabunot ngayon, nakapasok si Pakbuster, ngayon, okay. Floor. Yay! Floor. Sunod. Ikalawa na Benedictine cross at holy oil. Ipapadala po namin yan. Magbigay kayo ng address ninyo at number. Ito si Ramaggio Horelia. Horelia. Ramaggio Horelia. Ramaggio Horelia. Uy, floor. Ramaggio Horelia. Okay. Sunod. Ikatlo, no? Ikatlo. Sunod. Sino kaya to? Yes, congratulations. Floor, no? Yung phone mo, address, ibigay mo kay Sarah, magbigay mamaya ng, may binigay na address, i-text ninyo ang proper address ninyo na papadalahan po, bukas. Okay. Ang ikatlo na to? Ikatlo. Si, Elmo Fernandez? Yes. Elmo Fernandez, congratulations! Elmo Fernandez! Okay. Susunod! Sunod! Okay. Ikapat. Okay. Ang ikaapat ay si Albert Joey Badong. Yeah. Albert Joey Badong, congrats. Badoy, ito pa, Badoy. Albert Joey Badoy. Albert Joy Badoy. Sige. I-text ninyo ang address nyo. Albert Joy Badoy. Albert Joy Badoy. Last na lang. Last Last na lang. Uy, congratulations, Elmo Fernandez. Last na lang. Okay, last na lang. So, si Florami Gumaya. Florami Gumayan. Agunayan. Florami Gunayan. Congratulations. Florami Gunayan. Sige. Congratulations sa inyo, sa mga nabunot, lalo na yung sa Benedictine ring. Okay. So, congratulations mga sa susunod na naman, na yun lang muna. Kay baka mag-cancer ang bulsa natin, Okay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid.
Kahapon, di ko nakasama ang collab ni Father Darwin dahil napaka-busy po sa office. So maraming salamat at hanggang sa muli ay tapusin po natin ito sa pamamagitan ng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mother Mary, cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Maraming salamat po. Congratulations sa mga nabunot. Bye-bye. Hanggang sa muli. So here we are to pledge our lives to the Lord.